Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Maraming natuwa sa viral video ng isang Philippine Eagle sa kagubatan ng Leyte. Ang tagpo kasing ito isang magandang senyales na si Lakpue tagumpay na naka-adapt sa wild matapos ang kanyang release. Sa videong ito na binahagi ng Philippine Eagle Foundation, makikita ang isang Philippine Eagle na tahimik na umiinom sa tubig sa isang ilog sa Leyte. Ang agilang ito, walang iba kundi ang ibong naging simbolo ngayon ng pag-asa. Matapos kasi niyang na-rescue at manatili sa isang facility sa loob ng mahigit 2 dekada, pinatunayan niyang maaring mamuhay muli sa kagubatan ang mga agilang gaya niya. Siya si Lakpue. 2 months old pa lamang nung si Lakpue nang siya'y ma-rescue sa Sarangani taong 2003. Dahil masyado pa raw siya nung bata at wala pang kakayahang mamuhay mag-isa, dinala muna siya sa Philippine Eagle Center sa Davao City. May nagtitip po sa kanya na animal keepers, and then may nag-aalaga po sa kanila, nag-clean po ng cage nila, and of course, hindi po mawawala yung regular check-up po. At makalipas ng 22 years, nitong March 21, 2025, bilang bahagi ng Philippine Eagle Reintroduction Program, mula Davao, dilipat si Lakpue sa Barangay Cagbana, Burawin, Leyte. For 6 months, nilagay po siya sa sa harapan po ng isang bukid para po makita at nasanay po siya sa environment niya. So whether po ng Leyte, sa mga possible praise po niya. At nang makumpleto na raw ni Lakpue ang kanyang veterinary examination at malagyan na ng GPS tracker at radio transmitter, nitong September 30, 2025, si Lakpue muling pinakawalan sa kagubatan. Nung nirelease po siya, medyo natawa po kami sa kasi nga he's 22 years old, pero yung behavior niya po is pang juvenile. Meron po talaga kaming ginawang everyday post-monitoring po para talaga mas mabantayan. Unti-unti po ngayon, super malayo na po siya sa enclosure niya, nakakahanta din po siya. So it's a really good sign. Si Lakpue, tinuturing ngayong isa sa mga apex predator sa kagubatan ng Leyte. Nakakatulong siya sa pagbalanse ng isang forest habitat. Nakakatulong siya na makontrol kung ano yung mga potential prey items yung population nila. Kung dumadami, for example, yung mga ahas na malalaki na favorite nilang kinakain, yun yung kanilang hinahunting. So in short, merong balance sa ecosystem. O yung kanyang journey ng Philippine Eagle Foundation sa pakikipagtulungan ng maraming ahensya ng gobyerno at mga NGOs and mga scientists and researchers na very important na sa kasaysayan ng conservation ng Philippine biodiversity. Long-term rin, yung ating responsibility na gusto nating mapanatili na merong Philippine Eagle sa ating mga kabundukan at sa wild. Pero alam niyo ba na sa mahabang panahon, ay isang species ng agilas na pinaniwala ang kamag-anak ng Philippine Eagle? Kuya Kim, ano na? Ito ang Harpy Eagle ng Central at South America na pinaniniwala ng mga siyentipiko na malapit na kamag-anak ng ating Philippine Eagle. Ang mga Harpy Eagle kasi malaki ang pagkakahawig sa Philippine Eagle. Pareho silang may malalapad na pakpak, malalaking talons at kayang mag-hunt sa masusukal na kagubatan. Pero ayon sa genetic studies, mas malapit ang mga Philippine Eagle sa snake eagles o yung mga agilang kumakain ng ahas at iba pang mga reptile. At sa haba ng panahon, sila ay mas lumaki, mas lumakas at mas nag-adapt. Kaya isa na sila ngayon sa pinakamagaling na mandaragit sa kagubatan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinag-aaralan ng mister ni Vice President Sara Duterte ang pagdulog sa Korte Suprema at Court of Tax Appeals. Kaugnay po yan ng financial records nila na hawak na ngayon ng Senado at maaring gamitin sa impeachment trial ng Bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong hawak na ng impeachment court ang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dumulog sa Korte Suprema at sa Court of Tax Appeals. Ayon sa abogado ni Carpio, paraan ito para maprotektahan ang karapatan ni Carpio na isang pribadong individual. Hindi rin kasi nga impeachable officer si Attorney Mans. So paano ba yun kami magre-respond in the impeachment court tapos i-divulge na yung documents niya lahat doon?
Kaya it has a lot of constitutional questions na dapat ma-address talaga ng proper venue eventually. Paliwanag niya, ano man ang susunod na hakbang ng mister ng bise, hindi ito para pigilan ang trabaho ng impeachment court. Hindi raw kasi kasali si Carpio sa kaso sa impeachment court. Nire-review pa rin po namin kasi gusto din namin mabalance or mapakita sa tao na hindi naman kami magfa-file lang for the sake of, let's say, stopping the impeachment. Hindi po ganun yung goal. Yung sa amin lang talaga, gusto namin masunod yung rule of law kasi of course, meron naman pong constitutional rights din si Attorney Mans. Matatanda ang nagpalabas ng letter of authority ang BIR para magsagawa ng tax assessment sa mag-asawa. Kung magagamit daw ito sa impeachment, mahuhusgahan agad ang kanyang kliyente. Yung LOA po, hindi naman yan finding na may mali ka ng ginawa. That is actually very preliminary pa lang yan in a tax issue. So, ibig sabihin ng LOA, letter of authority, may authority lang yung BIR para i-review, i-clarify yung mga certain matters. For discussion purposes lang po, sabihin natin lumabas later on sa investigation ng BIR, may tax deficiency. So pag ganun, may tax liability lang na kailangan bayaran. It does not necessarily mean na meron ka ring ill-gotten or unexplained wealth. Nauna nang sinabi ng impeachment court na hindi otomatikong magiging ebidensya ang mga record na ito. Nagsasagawa raw gayon ng metikulosong inventaryo ang clerk of court para matiyak na kumpleto ang sinumiting financial at corporate records. Dahil may mga bangkong humingi ng dagdag na panahon, nagpapatuloy daw ang koordinasyon nito sa mga bangko. Ire-release daw nila ang mga dokumento sa mga partido kapag kompleto ng inventory process. Kaugnay naman sa AMLAC documents, magre-release lang daw ito matapos ang pribadong review ng presiding officer. Hindi raw mamadaliin ng korte ang chain of custody ng mga dokumento dahil mas mahalaga ang security at accuracy. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, inaasahang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, apektado rin ang posibleng rollback sa produktong petrolyo kaya baka maunsyami ito. Ayon po yan sa Department of Energy. Nakatutok si Mariz Umali. Ito na marahil ang the great equalizer sa kusina. Mapabahay man, karinderya, o kahit mga restaurant gumagamit ng LPG. Kaya nababahala ang resto bar owner na si Jess sa anunsyang price hike ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA. Wala pang pinal na kwenta ang Department of Energy, pero sa tansya ng LPGMA, aabot ang dagdag presyo sa 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o 27 pesos and 50 centavos kada 11 kilogram na tangke. Kailangan ko po masustain yung business ko, ma'am, na ipapasa sa consumer Ayon sa LPGMA, nagmahal ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil sa tensyon sa Middle East. Nakalipas na mga araw, biglang nagkaroon ulit ng conflict ang Middle East between the United States, Saudi Arabia at saka against Iran. So yan ang nag-trigger ng price increase ng LPG. Mahirap na raw asahan ang pagbaba ng presyo ng LPG sa mga susunod na buwan. Dahil bukod sa geopolitical tension, papasok na rin ang panahon ng winter stockpiling kung saan nag-iimbak na ng petroleum products ang mga bansang may taglamig para matugunan ang mas mataas na pangangailangan sa enerhiya. Payo ng LPGMA sa publiko, Pag magluluto, pag sabay-sabay na nila yung mga ingredients nakahanda na dapat, pagka ginawa nila yan, they will be saving mga around 20% of their consumption. kung tutuusin ay may saglit na paghupa ng tensyon kamakailan, pero pumutok na naman ang tensyon. Ayon sa Iran, inatake nito ang isang US base sa Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa Iran kahapon. Kaya ang posibleng 80 centavo rollback sa presyo ng diesel at gasolina na batay pa lang sa 4-day trading ayon sa Department of Energy o DOE, posible pang maunsyami. Medyo alanganin talaga dahil baka ang impact nung nangyari kahapon ay ngayong araw. So, ganun ho talaga ka-volatile. Marami hong aspeto ng speculation rather than sa supply-demand balance. Bukas magkakaroon ng final computation. Paniniguro lang ng DOE, sa ngayon wala tayong problema sa supply. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Walang takas ang babaeng doctor assistant matapos pong mabisto ang modus nitong panloloko sa kanyang amo. Ang babae kasi, gumawa pa ng dummy account para mapaibig ang doktora at hinga ng pera. Nakatutok si John Consulta. Exclusive.
Pagdating sa target area sa Santa Maria, Bulacan, pinasok ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division ang bahay ng kanilang pakay. NBI po kami, ma'am. NBI kami, ma'am. Nang iparing ng mga ahente ang cellphone ng kanilang pakay, tumunog ang cellphone ng kanilang kaharap na babaeng subject. Kaninong phone to? Sa akin po. Sa'yo to. Bakit may wifi? Ano mo to? Ay, naka-ano lang po dyan sa phone ko po. Sa'yo to pero naka-ano sa phone mo? Bakit? Ano to? Ano mo to? Bakit siya nag-reading Si sa'yo? doktora po yan. Dito na inaresto ng NBI ang kanilang target na assistant ng nagreklamong doktora. Ayon sa NBI, alam daw nitong nalulungkot at broken-hearted ang doktora kaya sa pamamagitan ng faking social media account, nagpanggap siyang ibang tao hanggang sa mapaibig ang kanyang boss. Ayon sa NBI, halos 1 taon daw tumagal ang panghihingi ng pera ng sekretarya sa kanyang boss na doktora hanggang sa isang araw na bisto ang modus. Yung picture nung nandun sa dami account na yun ay pinakita niya sa isang kaibigan. Nagkataon naman nakakilala nitong kaibigan niya yung lalaki na nasa picture. So ang ginawa nila, tinawagan nila itong naturang lalaki at doon niya na napatunayan na peke yung dami account na allegedly boyfriend niya. Tinangkapang itanggi ng suspect sa umpisa ang umano'y krimen pero ng personal na iharap ng NBI H-Trad sa suspect ang lalaking ginagamit bilang profile pic, di na ito nakatanggi. Totoo po, aminin ko po, ginamit ko lang po yung identity po niya. Bakit? Kasi po, nung time po na yun, si doktora po, sobrang depressed po siya doon. Kinasuhan natin siya ng estapa at saka identity theft dahil sa paggamit niya nung pagkatao nitong isang complainant. Nag-file din ng complaint yung taong ginamit niya ang persona. John Consulta, nakatutok 24 oras. Aabot sa 7.2 trillion pesos ang hihinging national budget ng Malacanang sa Kongreso sa 2027. Bibigyan ng prioridad sa budget ang foreign-assisted projects at flagship projects ng administrasyon pero tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ang popondohan ayon sa Department of Budget and Management. Nakatutok si Maki Pulido. 7.2 trillion pesos ang 2027 National Expenditure Program o panukalang national budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso bago mag-August 14. Mas mataas ito ng higit 400 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Sa National Budget Memorandum 158, sinabi ng Department of Budget and Management na sa paghahanda ng panukalang budget, naging hamon ang narrow fiscal space o pondong maaaring gamitin ng pamahalaan. Tumaas daw kasi ang national allotment share para sa mga lokal na pamahalaan at interest payments ng mga utang ng bansa. Malaki rin daw ang popondohang mandatory expenditure tulad ng pagtaas ng sweldo ng military and uniformed personnel. Sa 2027 budget, bibigyan daw ng prioridad ang infrastructure projects, counterpart para sa foreign-assisted projects at pagtatapos ng mga government flagship project. Para maihatid ang mga proyekto at serbisyo, tiniyak daw ng DBM na tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang popondohan. Lumabas noon sa investigasyon ng flood control scam kung paano isiningit sa National Expenditure Program ang pondo para sa iba't ibang proyektong naging ghost project o kaya'y di tapos pero deklaradong 100% completed. Giit ni Budget Secretary Kim De Leon, sa 2027 national budget, binusisi lahat ng mga proyekto dahil isa itong paraan para maiwasang makurakot ang pondo ng bayan. We at the Department of Budget and Management believes that the strongest safeguard against corruption is not merely detection but prevention. That is why our reforms begin long before a single peso is released. They begin while the budget is still being prepared. As we crafted the fiscal year 2027 national budget, we subjected agency proposals to one of the most rigorous reviews in recent years. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga testigong kinuha ng Ombudsman para sa investigasyon laban sa kanya. Ani Romualdez, pantay na hustisya ang hinihingi niya pero gumagamit anya ang Ombudsman ng mga testigong nahaharap sa mga reklamong cyber libel at perjury para ituro siya at siya lamang.
hindi pinangalanan ni Romualdez ang mga testigong tinutukoy niya. Inirekomenda ng Ombudsman na kasuhan ang dating speaker ng plunder, graft, money laundering at direct at indirect bribery kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, totoong may issue ng kredibilidad sa joint affidavit ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Pero nang isumite ang kanilang individual na salaysay, lumabas na malinaw at consistent ang mga detalye kaugnay sa pag-deliver ng paghahatid ng pera kay Romualdez at Co. May nakalap na rin daw na independent na ebidensya para pagtibayin ang mga salaysay. Ipinagpapasalamat naman ni dating Senador Bong Revilla ang pansamantalang paglaya. Sabi pa niya sa isang post online, "Thank you Lord." Ayon naman sa kanyang abogado, simula pa lamang nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si Revilla, patunay umano na mahina ang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya si Revilla lalo't makakasama na rin niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan. Dinipensahan ng China ang paglalayag ng guided missile destroyer sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa nakalap na video noong June 16 ng maliit na autonomous sea vessel ng US-based company na CSATS, makikita ang isang Chinese guided missile destroyer na naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Chinese Foreign Minister Mao Ning, laging nagsasagawa ng aktibidad ang militar ng China sa naturang lugar, ayon sa international law at practice. Sinabi rin niyang hindi dapat lapitan ang mga naturang barko ng China para hindi magkaroon ng aksidente sa dagat o sa himpapawid. Paghahanda sa transition mula analog papuntang digital television ang tinalakay sa Philippine Digital TV Summit na nagsimula ngayong araw sa Cebu. Dito po nagtipon-tipon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders sa industriya ng broadcasting. Lumahok ang GMA Network na patuloy ang paghahanda sa gagawing transition. Kung hindi kasi mababago ang plano, ay titigil na ang paggamit ng analog signal sa TV sa Mega Manila simula sa November 22, 2026. Ibig sabihin, digital signal na lang ang iiral na mas malinaw kesa sa analog. Wala pang itinakdang petsa na pag-shift sa digital para sa ibang lugar sa bansa. Sa summit kanina ay binigyang diin ang emergency warning broadcast system na required na sa digital TV para magamit sa pagpapakalat ng mahalagang impormasyon sa panahon ng kalamidad at ibang emergency. Sa booth po ng Kapuso Network sa summit, ipinakitang naka-off man o naka-on ang TV ay lalabas ang warnings at alarm signal pag may emergency, basta't nakasaksak ito at operational ang digital TV box tulad ng GMA Affordabox. Buhos ang emosyon sa pamamaalam ng character ni Shuvi Etrata na si Tonet sa The Master Cutter. Pero ano kaya ang pinakamamimiss ni Shuvi sa serye? Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Huwag mong hayaang maging malungkot ka ng matagal. Kasi sayang sa panahon yun. Nag-aabang ang mundo sa'yo. Tsaka, gusto ko lang malaman mo na ikaw ang favorite person ko. At sobrang proud ako sa'yo. Love na love kita eh. Ito ang emosyonal na pamamaalam ni Tonet sa kanyang manong Emerson. Ang eksenang yan sa The Master Cutter kagabi ni na Shuvi Etrata at Ketchup Eusebio. Nagpaiyak sa mga manonood ng GMA Prime series. Hindi na kinaya ni Tonet. Masyadong maraming dugo yung nawala sa katawan niya. Marami ring nadala at nakiiyak sa breakdown scene ni Emerson. Manang naman, ito, kausap ko si Tonet ngayon lang. Ayun o. Nang kumpirmahin sa kanya ni Manang Sita na patay na si Tonet. Bakit hindi siya pwedeng pumatay? Hindi! Kapatid ka! Yung kapatid ka! Sa pinakahuling episode, pinatunayan ni Tonet na hanggang sa huling hininga, ipaglalaban niya ang mga taong mahal niya. Patay na? Naging target siya ng mag-asawang Red at Martina Regalia matapos niyang malaman
na hindi tunay na anak ni na Atoy at Audrey si Janine. Nakakalungkot pero pinaglaban niya. Pinaglaban. Sana ang nakita ng mga fans dito or ng mga viewers natin kung how far can she go for love. Yung parang sobrang kaya niyang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. And ganun siya klaseng magmahal. Kaya niyang isakripisyo yung sarili niya. Hindi lang si Shuvi ang nalungkot sa pagtatapos ng kwento ng kanyang karakter. Bumaha rin daw ang luha maging ng viewers and netizens na mamimiss daw ang bubbly personality ni Tonette. Pasensya na po kung kailangan pong matapos ng journey ni Tonette Mendoza. Nagpaalam siya ng may paninindigan at may pinaglalaban. Maikli man daw ang kanyang naging pagganap bilang si Tonette, labis naman daw itong nagmarka kay Shuvi. Tonette made me feel so comfortable, like acting-wise. Although may acting, pero ako lang din yun eh. Sa Instagram, nag-post din ng behind the scenes si Shuvi mula sa kanyang mga huling araw ng taping. Kalakip ang pagpapaalam at pasasalamat sa cast at sa buong produksyon. Namimiss na nga raw niya ang co-stars at hanggang sa huli, may kwelang hirit si Shuvi. Lahat-lahat ng bumubuo ng The Master Cutter, namimiss ko sila araw-araw. Parang nasa GC pa rin ako nila na magkasama sila ngayon. So abangan nyo, magmumulto ako dyan sa inyo. Charing. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.